Magandang araw mga kahalaman. Napakaganda ng panahon ngayon dito sa amin kaya naisip ko na itour ko kayo dito sa aking garden. Ito ang aking autumn full garden tour. So lilibutin natin yung aking garden. Itong mga nakapaso dito yung mga kabubunot ko na succulents. Nilipat ko sila sa pots and more succulents. Meron ako dito houseplants jungle. So ayan, marami tayo ditong mga indoor plants. At talagang dikit-dikit yung pagtanim ko sa kanila dahil gusto kasi nila ng humidity. So meron tayo ditong mga money tree at ang aking monster na Monstera Thai Constellation. Sobrang laki na niya. At napakalaki ng kanyang dahon, oh. So kailangan ko na tong i-cut bago niya ma-reach itong tuktok ng shade cloth. Tingnan nyo sa ilalim, ang dami niya niyang mga aerial roots. At more Thai Constellation. Ang lalaki na nila. And mostly syngoniums yung mga nakatanim dito. And more Thai Constellation. So ito ang aking indoor plants jungle. Ayan. Ito yung isa sa aking favorite. Oxalis purple. At labas na tayo dito sa aking indoor plants jungle. Dito naman ay meron tayong papaya. Pinutol ko itong dalawa kasi masyado nang mataas para mag-branch out sila ng panibago. At paborito ko itong mga colorful na plants. Ito ay Acalypha wilkesiana. Napakaganda ng kanyang color. And variegated hibiscus. Dwarf papaya. And meron akong tinanim dito na grapes pero dahil pa-winter na siya, naglagas na ng dahon. And trumpet flower. At hindi ko pa naharap na taniman dito banda. So may mga sili dito na napabayaan. Pero buhay pa rin naman. Yung aking patola, natapos na yung season niya. And meron tayo ditong giant avocado. Ito naman ay finger lime. At may tinanim ako dito na bayabas, dalawa. Ito at saka yan, bayabas. At meron ako ditong bagong tanim na coffee. Ito ay dwarf yellow coffee. Seedling pa lang. At itong dalawa edible plants to. Ito ay arrow roots. So nakakain yung kanilang root crops. Nung bata pa kami sa probinsya ay may tanim yung lola ko na ganito. Itong arrow roots. Ang tawag dito is katok. Edible yung kanyang leaves and mga ornamentals sa tabi-tabi. Syngoniums, walking iris, and papaya. At saka may tinanim ako dito na lemon. Ito ay seedless na lemon na dwarf. At nagtanim ako ng mga malunggay. Merong malunggay sa paso at saka dito sa ground. Nakakatuwa itong nakatanim dito sa paso. Ang dami na niyang dahon. Oh, pwede na itong i-harvest. At ito naman ay seedless Valencia orange. Isa pang malunggay. So dapat maraming malunggay dahil malunggay is life. Bayabas ulit. Ito ay pink guava. Ito naman ay variegated calamansi. Pero tingnan nyo, merong nagre-revert na growth. So tinry kong mag-propagate nitong variegated calamansi. Kasi napapansin ko nakakalbo na dito sa side. Ayaw niya yata yung na shady na part. Pag nabuhay yung na-propagate ko, ililipat ko sila sa more sunny area. Meron tayo ditong granada or pomegranate. At meron tayo ditong variegated na money tree. Ito edible din actually yung nuts nitong money tree na ito. And mga ornamentals na. At dito tayo sa aking succulent garden. Dito sa tabi ng aming bahay. Ito yung pinakaunang garden na ginawa ko. Pero unti-unti ko na siyang kino-convert na edible garden. So may part na kami dito na ginawa naming vegetable garden. So nagbakasyon yung tatay ko dito kaya ito ang ginawa niya. Binunot namin yung mga succulent dito. Malalaki na yung kanyang tinanim. At mga broccolis. Meron din kami ditong white eggplant. Ayan, may mga bunga na siya, oh. Ang cute. Bumili ako nitong white eggplant kasi na-curious ako.
At meron akong tinanim dito na fruit. Ito ay Caracara orange. Ito yung kulay pink na orange. So later on, aalisin ko itong mga matitinik na euphorbia. Dati tinaniman ko ito ng white glutinous corn na harvest na namin. Nilagyan ko lang ng mga tuyong dahon para mag-decompose siya at maging pataba. Tinaniman ko ito ng Panama Gold Passion Fruit. Malaki na sila, nakaakyat na sila. So ang balak ko, ipapatrail down ko sila dyan sa gilid ng fence. Ayan, para ma-maximize lahat. Later on, tatanggalan ko itong lahat ng mga dito, mga cactus. So mag-iiwan ako ng mga ornamentals pa din kagaya nito kasi maganda siya, and itong mga mayana kasi maganda pag merong colorful na mga tanim. Itong aming dalandan may naiwan na konting bunga pa. Mukha siyang skeleton kasi nagpruning ako para hindi siya masyado tumaas. Every year kasi ay pinupruning namin itong dalandan. At itong bayabas namin, marami pang bunga. Medyo na-delayed yung bayabas namin ngayon. Ito yung giant variety na medyo bako-bako yung kanyang skin pero makapal yung kanyang flesh at konti lang yung kanyang seeds. Ito ang original namin na bayabas. Halos na-harvest na yung bunga nito. May konti na lang na natira. Ito yung aking pinaka-favorite na bayabas. Ito naman yung pink guava. Marami pa rin siyang bunga na naiwan. So, aabutin pa siguro ito ng hanggang winter. Ayan may maliliit pa. Balik tayo doon. So, tinaniman ko ng mga variegated kasaba dito para gumanda-ganda naman ito pathway para may kulay. Gusto ko kasi yung makulay na paligid. Kaya tinataniman ko nitong mga mayana at mga variegated na plants. Itong mga mayana na ibebenta ko rin yung cuttings niya sa online at yung iba pumupunta dito. Pati rin itong variegated cassava na ibebenta ko rin yung cuttings niya. At merong tumubo dito na volunteer na chili. Ito ay pea chili. Mild yung kanyang anghang. At tingnan nyo itong cassava. I-harvest ko na yata to. Malaki na. May malaki na siyang laman. At yung aming pinakamamahal na puno ng kamyas. So mamayang gabi ay i-cover namin siya. Kasi medyo mababa na rin yung temperature sa gabi. So far ay so good pa naman. May mga new leaves pa siyang tumutubo. At may nakaredy na kaming bulb. Para pag nag-winter na ay hindi mamatay itong aming kamyas. At dito banda mostly mayana yung aking tinanim. Yan ang pinagkukuhanan ko ng cuttings. Pag dinerecho mo ito, yan na yung indoor jungle na pinakita ko kanina. So, balik na tayo dito sa aking edible garden. So, ito trellis ng aking patani at saka sayote. Tingnan natin kung may bunga na yung sayote. Ngayon kasi yung season ng sayote. So, may mga bunga na pero magulang na. Hinarvest na namin yung mga iba. Ito magulang na ito pangtanim na. May mga bunga ng patani. Tapos sa baba, tinaniman ko ng kamote. Ito yung aking main vegetable garden. Sa paligid, makikita nyo, marami akong mayana. And yung mga succulents na nakapaso. Dati kasi itong buong raised bed na ito, succulents lahat. So, tinanggal ko yung mga succulents at nilagay ko sila sa paso, yung mga nakatanim doon. Itong aming ampalaya, hindi ko pa siya tinanggal kasi gusto ko na kumapal pa itong kanyang main stem. Meron kasi akong mga ibang ampalaya na bubuhay sila kahit na winter. Namamatay itong kanyang mga dahon pero pagdating ng spring, nagre-regrow sila. Lalo na kapag malaki na itong kanyang yung main trunk. At may mga bunga pa Yan. Ito ay Canton variety na ampalaya. Meron pa ngang tumubo dito na bago. May nahulog na ampalaya yata dito na nahinog. Hinayaan ko lang. And may mga singkamas pa kami na hindi na i-harvest. Ito yung kanyang mga seed pods. Inaantay ko kasi na mag-dry itong mga seed pods para pwedeng i-collect yung seeds na pangtanim. Marami pang mga singkamas. And may mga iniwan kami na okra. And more papaya. Meron pang papaya dito. Parang may nahinog na At tinaniman ko dito ng petchay. Ayan, tumubo na sila. Puro petchay yata ang tinanim ko. At tingnan nyo, may tumubo na
Ampalaya, may mga nahihinog kasi na ampalaya, hinahayaan ko na mahulog, tapos tumubo sila. So tingnan ko kung makakasurvive ba sila ng winter. Pati ito, may tumubo na okra, kangkong, ayan, meron pang mga pechay. And ito yung aking butterfly pea. Maganda ito na pang tea, very healthy. Ang dami niyang seeds. At ito yung aking apple tree, tropic sweet. At saka ana. So kailangan kasi dalawa ito dahil magko-cross-pollinate sila. Tapos itong isang apple ko dito, naglagas na yung dahon kasi pa-winter na. And syempre, hindi mawawala mayana dahil gusto ko ng makulay. At ito yung aking favorite na mango tree. Ito yung aking dwarf na Palmer mango. So maraming mamunga rin ito kahit ganito lang siya kaliit. So kung napanood nyo yung mga previous videos ko, makikita nyo yung mga harvesting ko nitong Palmer mango. Malalaki yung kanyang bunga. Dwarf papaya. Binili ko sa online yung seeds nitong dwarf papaya. At meron ako ditong avocado. Ito ay grown from seed. And katuray, ito ay grown from seed. Ayan, ang dami na niyang bulaklak. At may mga seed pods. Edible yung flowers nito. At the same time, nitrogen fixer din ito. Kaya nakakatulong siya na ma-improve yung quality ng soil. At pati na rin yung katabing plants ay nakikinabang. Dito sa garden bed, meron kaming tinanim. Ito ay tinanim ng tatay ko. Broccoli and radish. Yung iba hindi pa tumubo. Mostly mga seeds ito, mga pechay, spinach. Ito, spinach, tinanim ko dahil kulang ako sa iron. May tumubo na kamatis. Hindi ko alam kung anong kamatis tong tumubo dito. Pigeon pea ito. So, tinrim ko siya para ma-open up yung space. And may mga lettuce. Yung iba namumulaklak na. Luya. Pero magdo-dormant na rin itong luya. Pigeon pea. Itong mga okra, pinapadry ko na lang yung kanyang pods. And meron akong tinanim dito na kangkong and pechay, kamote, lemongrass. So makikita niyo talagang punong-puno yung aking garden. So kailangan i-maximize. Mas maganda kasi pag different varieties daw yung itanim mo sa palibot para malito yung mga pest. So mahilig na ako sa mga iba-ibang mayana at ito yung pinaka-favorite ko na mayana. Napakaganda at ang lalaki ng dahon. Ayan, so pinaparami ko siya. And may singkamas pa ako na tinanim sa paso. Ito ay kalamansi na seed grown siya pero hindi pa masyadong namunga. So kailangan ko yatang i-feed pagdating ng spring. And ito yung aking asparagus. Magdo-dormant din ito pagdating ng winter. So inaantay ko lang na mag-yellow and brown itong kanyang fern bago ko i-cut. Kasi sayang pa yung energy na maisusupply niya doon sa crown. And more mayana. Tingnan nyo naman napakaganda. At namunga na yung papaya dito. Ito ang aming macadamia tree. Ito naman yung pepper vine. So gusto nito shady spot. And hopefully makasurvive siya ng winter. At punta tayo doon sa kabila. So ito yung mga ibang fruit trees namin. Nag-dormant na. Ito ay dwarf peach at saka dwarf nectarine. Yung mga stone fruits nag-umpisa ng mag-dormant. China flat peach. Naglalagas na ng dahon. Meron pa palang ampalaya kami na iha-harvest. Buhay pa yung aming ampalaya. At itong puno na ito ay star gooseberry. Ayan. So maglalagas din ito ng dahon sa winter. Ito naman ay pear. Pinrune ko siya. And pear din ulit yung kabila. At meron akong mga tinanim na variegated cassava, sapat. At tinaniman ko ng mayana cuttings dito sa ilalim. Blueberry. At tumubo na yung tinanim ko na ito ay asparagus. At meron ditong volunteer growth na bayabas. At meron akong isang avocado dito. Ito ay Pinkerton variety. At ito yung aking Lambhas avocado. Marami pa siyang mga bunga. Hindi ko pa na-harvest. So inaantay ko kasi na mag fully mature. May hinarvest ako na 3 last time. At hindi pa masyadong ready.
Kaya inaantay ko na mag fully mature bago ko i-harvest. And dito sa side, hindi ko sure kung ubi yam or winged yam. Hawaiian guava. Oh, namumulaklak. Tapos may mga bunga. At ito ang aking red pomelo. May bago na naman siyang fruit. At meron akong tinanim dito na giant bean sword. Tinanim ko dyan kasi gusto kong paakyatin ko dito sa fence. Patani ulit. And bataw. Later on ay tatanggalin namin itong bataw para magkaroon ng more space yung bowen mango sa kabila. Ito naman ay pepino melon. Kailangan ko sigurong itrim. Siya, naging leggy itong pepino melon. At ito yung rosemary. At meron din kaming patani. Ito ay guyabano. Kalamansi ulit. Binili namin ito na seedling. Kailangan ko siyang i-prune. Masyado nang mataas. At meron akong tinanim ulit na mga mayana cuttings. And ito yung aking bowen mango. Strawberry guava. Ito naman sa tabi niya ay yellow cherry guava. And ito ay acerola cherry. And meron akong tinanim dito na dwarf tamarillo. Ito yung aking puno ng langka. Hopefully, makapamunga na soon kasi medyo malaki na siya. Ito naman ay feijoa or pineapple guava. Grumichama or tinatawag na Brazilian cherry. Yung aming pang second beehive. Ito pag-inuman ng mga bees, source of water ng mga bees. At meron akong dalawang persimmon fruit dahil isa ito sa favorite fruit ko. Pero magdo-dormant na rin ito. Very slow growing itong mga persimmon ko. Ayun, dito sa kabila naging tingting na lang kasi naglalaga sila ng dahon kapag lumalamig na. And meron tayo ditong achacha. Natikman ko na ito at napakasarap pala. Parang kasing lasa siya ng mangustin. Para siyang mangustin na maliliit. At ito naman ay red dragon fruit. So nakaakyat na siya dyan sa tuktok. And meron tayo ditong plum. Bumili ako ng second plum kasi may plum ako doon sa kabila sa tabi ng beehive. Yun ay Santa Rosa plum. Ito ay dwarf papaya. Namunga na siya. White sapote. Nilagyan rin ng tatay ko ng support na kahoy. Kasi nagbe-bend siya dito sa daanan. So excited ako dito sa white sapote. Hindi ko pa na-try itong fruit na ito. Meron akong tinanim dito na fig. Ito naman ay Rollinia, Brazilian custard apple ang isang tawag. And meron din tayo ditong libas or manguelas. So all year round ito na namumunga. Nilagyan namin ito ng balot kasi ini-sting siya ng fruit fly. Pero pag winter na, pwede na naming alisin kasi walang fruit fly pag winter. At meron din chico. Ayan. Napakamahal din nito. Grafted ko ito na binili. Kasi pag bumili ka ng seedling, napakatagal bago mamunga. At ito naman yung loquat. May mga bunga na yung iba. Hinarvest na namin. Maliliit lang yung bunga nitong loquat na ito. Tapos ganyan yung loob. Ayan. Na matamis. At dito sa pinakagilid ng aming fence, nilinis na ng tatay ko kasi nagbakasyon siya dito sa Australia. Nilinis niya yan at may tinanim siyang mga kamote. Itong mga saging na ito ay saba. Iisang variety lang ito. At meron ditong avocado na seed grown. Meron pala akong tinanim na lemongrass. Tingnan nyo yung bottom stalk niya. Kung saan yung roots. Itanim nyo yon, tutubo ulit yon. And ito ay jaboticaba. Anti-cancer daw itong fruit na jaboticaba. And papaya. More saging na saba. Saging na saba. Siyempre, itong aking pinaka-favorite na Philippine fruit. Kaimito. Purple kaimito. Tingnan ko kung meron pa rin ba yung kanyang bunga. Ah! Meron pa. Ayan daw, meron siyang bunga. At may maliit pang nabubuo. Excited ako dyan sa bunga. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng kaimito. Wala akong makitang fruit na for sale dito.
At ito tinanim ng tatay ko, in-spread out niya. Broccoli, may cabbage. Itong mga seedlings pinatubo ko tapos in-spread out na lang ng tatay ko. Gabi, at meron din tayo dito, Carabao mango. Ayan, mukhang mamumulaklak na naman siya. More gabi and kamoting kahoy. So, bagong tanim po ito, pandan. Pandan, sana hindi ka mamatay. So, tinanim ko dito sa medyo nasilungan kasi gusto niya ng malilim. Yung aking tinanim sa paso na kasaba, ang tataas na, hindi ko man lang na-transplant. Yan na yung aking neglected nursery sa loob. At meron ditong ginawang garden plot yung tatay ko. Tinaniman niya ng kamote. At ito na yung pinakagilid. Nilinisan din ng tatay ko dito. Silipin lang natin. Ayan yung mga binunot niya. Dito niya nilagay lahat sa gilid. So ayan. Hindi masyadong maganda yung mga tanim dito kasi hindi naman namin dinidiligan dito na frangipani. Tapos tingnan nyo naman to, napaka-sexy nitong papaya na ito. Walang kadilig-dilig. Tapos yung dragon fruit, ito ay white dragon fruit, umakyat na sa taas. Nasilungan kasi siya ng malaking puno. Kaya naghahanap ng init. Pero anyway, hopefully ay makapamunga na rin siya. So, balik tayo dito. So, meron ako dito neglected na nursery. Dito, mostly mga indoor. Dito sa shade house ko na ito. Ayan. So, dito ko nilalagay yung mga ibang pinapropagate ko. Minsan dito ako nagkakating yung mga binebenta ko. And ito ulit yung aking main garden. At meron pala tayo dito, custard apple. Pero ito, namatay yung kanyang main, yung productive na branch. Itong tumubo na ito is from the rootstocks. Pero iwan ko na lang siguro. Iwan ko pa rin siya, hayaan ko siya na tumubo. O ito yung yung sayon ba yung tawag doon? Kasi diba grafted to. Ayan yung pinagdugtungan. Pero itong bagong tubo, galing siya dito sa rootstocks. So, iwan ko na lang din. Tingnan natin kung makakapamunga pa ba. At ito yung aking purple guava. So, balak ko na i-market ko itong purple guava. I-prune ko sana, pero ko na lang siguro, i-market ko siya. Kasi medyo rare itong purple guava pa. May siya, may bulaklak. Yung aming mulberry, binend-bend ng asawa ko, ginawa niyang hugis puso daw. Para hindi masyadong tumaas. At pasok tayo dito sa aking nursery. Yan, mga succulents naman dito at mga kung ano-ano. So ito, hindi ito masyadong naaalagaan dito. Pero dito ko na nilalagay yung mga mga napopropagate ko. Ito yung mga ibang snake plants na napropagate ko. Ayan. So marami pa rin mga plants dito. Ayan. So mostly ang binebenta ko ngayon is cuttings sa online. Para i-cut-cut ko na lang. Kagaya nito, lalo na tong mga indoor plants na syngoniums kasi madali lang namang buhayin yung cuttings. At ito, kinuha ko sa labas, ipopropagate ko. Yung pinaglagyan ko kasi nasilungan, kaya naglagas na tong mga so ikakat ko na lang at ipopropagate ko. Ito ay Burro's Tail. So ganito ang itsura ng aking neglected nursery. Dati, inaalagaan ko pa ito pero wala na akong time. So, inuuna kong alagaan yung aking gulayan. Pero kung naalagaan sana ito, mas maganda.
So, ayan ang aking playground. At labas ulit tayo dito sa aking mini fruit garden. Ayan, mga fruits na. Balik na ulit tayo. At dito na po nagtatapos ang ating tour sa aking garden. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita muli tayo sa mga susunod ko na video.